From this to this. Isa-isahin natin paano binuo. Bale, itong mga pictures na makikita nyo ngayon is yung condition ng sasakyan noong nakuha ko siya. Bale, itong Civic na to is 1997 VTI Honda Civic, PHDM, release sa Pilipinas. Bale, family car to nila misis. And then, napag-decidean na ako na yung magtutuloy mag-alaga. And then, itcha-try ko siya i-restore. So, nakita nyo, medyo kalawang na yung bubong. Yung headlight niya medyo madilaw. Tapos yung ibang parts niya talagang palitin na din. Sira na rin. Interior niya medyo magulo din. So, papakita ko lang dito kung ano yung process na ginawa ko para medyo maging okay siya. Ito, nung binaklas namin yung loob, nakita ko naman na yung chassis ng kotse okay pa. Nung mga panahon na gusto ko siya i-restore, so hindi pa ako mahilig mag-video tungkol sa sasakyan. Kaya sorry mga bossing kung puro pictures lang ang magpapakita ko. Pero meron din naman ako mga ilan-ilan na videos nung tinatry ko na siya i-restore unti-unti. Sana magustuhan nyo. Disclaimer lang, hindi po ako expert or anything. Sinishare ko lang yung process na ginawa ko para maging presentable yung kotse ulit. Sa mga parts po na kinabit ko dito sa kotse na to habang nire-restore ko, masasabi ko pong chop suey po talaga siya. Halo-halo po. Meron po ako mga OEM or yung mga original dun po sa mga parts na tingin ko kailangan original. Meron din naman po mga Lazada Racing na functional din naman based sa aking judgment. So, sana po magustuhan nyo. Enjoy. Bali, ang una ko pong ginawa pagkakuha ko is pinagawa ko po yung mga pang-ilalim. Pinalitan po lahat ng mga pang-ilalim. Track end. Balik track end. Yung CB joint, CB boot, palitan na rin daw. CB joint. CB joint. Lahat ng pang-ilalim, sira. Bagsak na. Ito, bagsak na. Oh. Ayan, balik na rin. Oh. Bagsak. Mga kalabaw. Palit lahat. Ayan. Bago na ang tie rod end tsaka rack end. Alin? Ito rin yung suspension arm, pinalitan na rin namin yan. Suspension arm upper. Sa lower palit din ng mga bushing. Palit bushing. Para walang kalob. Tapos stabilizer link. Saan ba yun? Stub link. Nasaan na yung stub link? Hindi pa nakakabit yata. Nakabit na. Yung boot. Okay na rin. Bago. Nasaan ang stabilizer link na bago? Hindi, rock end yun. Hindi pa yata nakakabit niya. Wala ko pa. Ito pa. Pagkaano pa po niyan. No. Para hindi mahirap po dito. Oo. Yan. Pinagpalitan. Original. Urig kaya to o hindi? Parang hindi na rin urig to eh. Tingnan mo naman. Durog na. Oh. Kaya nga, ayan lahat eh. Oh, ayan Matatanggal na. Pucha.
Oh, yan. Ito, pwede pa. Ayan, oh. Pwede pa. Yan. Project Honda. H4 headache. Yan. Lower ball joint. Bago din. CB joint. Bago na. Pati boot. Lower ball joint. Bago na. Bali, pinalitan ko is lower ball joint, upper suspension arm assembly, lower suspension arm bushing, stabilizer link, tie rod end, rack end, CB joints, CB boot, rack and pinion boot, engine support, transmission support, tsaka torque mount support, 555 at RBI na brand para sa pang-ilalim. Next is yung mga naipon kong pyesa along the way bago ko simulan yung pagbibuild. Radiator fan, yung cap, thermostat, thermoswitch, set ng coilovers na hindi ko muna pinakabit kasi nag-decide ako na ipakabit siya after ma-repaint, roof cut, OEM wing, radiator hose, and yung windshield molding, tsaka yung back window glass molding, tsaka bagong side mirror, antenna at door handles. Ito naman yung mga pictures nung nasa paint shop na siya. So ayun, halos in-script to into metal. Ito na yung nung nililihan na nila. Ayan yung mga picture na yon. Ito naman yung small clip nung tinatanggal na yung mga salamin ng kotse para ma-prep na, para matanggal yung kinakalawang na bubong nung Civic natin. Tapos kung mapapansin nyo, yung bubong naman is puro kalawang na, kaya tayo bumili ng roof cut. Ayan yung video. Kung mapapansin nyo, binibidyoan ko yan, puro kalawang na talaga siya. Bumigay na rin yung mga bars niya, kaya talagang palitin na. Ayan, kalas-kalas na. Tapos ito na yung pine-prep na yung bagong roof cut na nabili. Yan. So hindi kami nagputol ng pillar dito, bali roof cut skin replacement ang gagawin. Yung balat lang para hindi masira yung integrity. Ito na nung kinabit yung roof cut na bago. Ayan. May video dito na wini-welding yan kung paano nila wini-welding. Shoutout pala sa mga pinsan ko, BHM Car Auto Shop. Sila ang gumawa ng kotse, sila nagpinta, sila rin nagkabit ng ibang pyesa. Siyempre, habang pinipinturahan nila yan, ako naman, walang katapusan pa rin ang pagbili ko ng pyesa. Ito, ipapakita ko yung mga pyesa ang karagdagang binili ko habang binubuo natin yung Civic. Cooling system, brand new na compressor, laminated evaporator, condenser, dryer filter, expansion valve,
Ito naman yung coilovers na nabili ko. Kaya ito yung pinili ko. Max speeding rod is yung spring rate niya na 8.5. PIA na horn. Radiator cap, thermostat, thermo switch. Ito yung hood stay. Honda OK stickers. OEM plate base. At marami pang iba. Bali dito sa pictures na to, sinimulan siya lagyan ng anti-corrosion na paint. Yan, makikita nyo buong katawan niya nilagyan yan after ma-prep. And then dito naman sa mga pictures na to, sinimulan siya lagyan ng primer. Unti-unti na siya nabubuo dito sa part na to. Ayan na, naka-prep na siya yung primer niya. Medyo unat na yung katawan. Importante daw kasi sabi ng pinsan ko is yung preparation, maplansya or maunat yung katawan dahil yung pag-spray ng base coat tsaka yung clear coat is madali lang yun. So ayan yung video na yun. Make sure na unat lahat at lata bago isprayan. Siyempre mga boss, habang ginagawa yung pintura, namimili pa rin tayo ng pyesa. Ito yung accessories na plate garnish na Raid Brig. Unfortunately, nang dumating sa akin galing LBC is basag. Ayan, basag siya. Ginawa ko na lang ng paraan. Nilagyan ko ng fiberglass at epoxy resin. Ayan, medyo okay naman siya nadikit. Ganun talaga. Dumating na rin yung clear taillights natin galing Malaysia. Doon ako bumili kasi mas mura doon. At dito naman sa video na to makikita nyo na napinturahan na yung loob. Ayan. And FYI pala, ang ginamit namin na pintura dito sa Civic na to is Chromax, straight Chromax. Lahat Chromax, labas, loob. Yun ang ginamit naming pintura. Bali dito sa video na to makikita nyo naman na pinipinturahan na nila yung labas ng auto. Particularly here is yung sa bubong. Ayan. Tapos after mapinturahan yan with clear coat, ay na pinatuyo na namin sa araw. Ito na bali yung sample na outcome nung after ma-base coat at ma-top coat. Ayan. Take note, ito hindi pa to nati 3-step. So may ikikintab pa yan.
Bali dito sa video na to, kung makikita nyo, ito na yung video na i-release na yung unit. So, kompleto na to, na-detail na siya. Ayan. Bali, naikabit na rin nila dito yung bagong aircon system. Pati yung mga antena, lahat yun. Pati yung coilover, sila na rin nagkabit. Yung bagong radiator, yung mga hoses, thermostat, thermoswitch, yung bagong radiator fan, yung clear taillight, pati itong ray brake na nabali. Ayan, kitang-kita naman yung outcome. Napaka-satisfying niya tignan during time na nirelease na to. Bale, itong makikita nyo mga pictures is ito yung mga pictures days after niya ma-release dun sa paint shop. Pero hindi pa rin dyan natatapos kasi after niya sa paint shop, namimili pa rin ako ng pyesa dahil meron pa rin problema yan, especially sa clutch. So bumili na ako nitong clutch system, bagong pressure plate, clutch disc, tsaka release bearing. Sabay kong pinakabit yan kasama yung mga engine support para isang labor na lang siya. At the same time, nakabili na rin ako ng bagong mags. Actually, surplus mag siya. 15s na SSR Firenze. Ayan. Pero medyo marami na siyang battle scars. Kaya nag-decide ako na ipa-refurbish siya kay R&D. So, makikita dyan yung picture ng before. Ayan yung before. And then after ma-refurbish ni R&D, ito na yung outcome. Pero hindi ko pa nakabit agad dyan dahil nag-iipon pa ako pambili ng gulong. Bumili na rin ako ng QA bulb stem and then OEM white cheek light kasi naka-clear tail light tayo para mag-match. Hindi pa rin natatapos ang pagbili ng pyesa. Bumili rin ako ng orig na timing belt, crankshaft oil seal, camshaft oil seal, oil pan gasket, BTEC solenoid gasket, and valve cover, tensioner bearing, AC belt, alternator belt, and power steering belt, tsaka water pump para isang labor na lang. No, pinala ko sa Bukid Tuning para palitan lahat. Kasama na rin dito yung change oil, tune-up ng makina, palit spark plug at brake cleaning. Ayun, shout out kay Kuya Abet. Since 1990s, early 1990s, sa kanila na kami nagpapagawa, basta Honda. Ito naman yung latest addition ko sa kotse. Pinakabitan ko ng clear tint, X Films Elite. Ayan, bluish green. At ito, kinabitan ko na rin yan ng bago niyang roof molding. Pares yan, left and right. Fresh lahat ng goma, including back glass molding, front windshield molding, tsaka yung roof molding. Nilagyan ko na rin ng hood insulator. Ayan. Tapos nakabili na rin ako ng gulong Kinto na 195/55. Kaya na ipakabit ko na yung aking Firenze. Nilagyan ko na rin pala yan ng OEM chin at tsaka one-liner grill. Tsaka yung mga emblem niya, sinort out ko rin. Tsaka yung mga decals niya. Ayun. Bali mga boss, ito na yung current na itsura ng kotse. Ito na yung aking chop suey build na medyo matagal ko ring binuo. Ayan. Mga boss, salamat sa pakikinig kung umabot kayo dito. Parts and accessories pa ako na kinabit dito na hindi ko na maalala. Siguro sa mga susunod na video kung maalala ko siya, sasabihin ko doon. Salamat po ulit. Please don't forget to like and subscribe if nagustuhan niyo yung video. Salamat po ulit. God bless po sa ating lahat at lagi po tayong mag-iingat.
Shout out sa BHM Car Repair Shop and also sa Bukid Tuning.